Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagulat si Elaine. Sarado ang kanilang pwesto. May dumating na bisita si Aling Inyang, Elaine, ulat ng tindera sa katabing pwesto. Bisita? Sino? Si Virgil. Hindi maaari. Iniwan niya ang lalaki sa bungad ng simbahan. Iniibig na niya si Virgil. Isang katotohanan na hindi niya maaaring itanggi. Ngunit paano niya bibigyang laya ang pag-ibig na ito kung tiyak naman niyang paglalaruan lamang siya ng lalaking iyon? Bakit hindi niya iisipin ang ganoon? Nakatagpo niya si Virgil sa isang panahong ang lalaki ay may nobya na. At ngayon ay muli silang nagkatagpo sa isang pagkakataong sinadya ng lalaki. Ngunit sa panahong ito na may asawa na ito. At may lakas pa ng loob na sabihin sa kanyang malinis ang intensyon nito sa kanya. Malinaw na malinaw pa sa isip niya ang isa sa mga sinabi ni Lori sa kanya noon sa phone. Malaki ang karapatan kong palayasin ka sa bahay na iyan. Dahil hindi maglalaon ay magiging akin na rin ang bahay na iyan. Alam mo kung bakit? Dahil nobyo ko si Virgil. At may pananagutan na siya sa akin. Buntis ako at magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Kaya lumayas ka na dyan. Oo, mahal niya si Virgil. Hindi yon ang naglaho. Bagkus ay lalo pa yatang sumidhi sa paglipas ng mga araw. Ngunit mali ang lahat ng ito. Bukas ang pinto. Diretsong pumasok sa loob si Elaine. Elaine! Nakapagsimba ka na, ani Aling Inyang. Opo, sagot ni Elaine. Pero ang kanyang paningin ay tumuon sa babaeng kausap ni Aling Inyang. Elaine, siya si Vivian, ani Aling Inyang. Vivian? Bisita ni Nana Inyang. Sino ito? Nagsara muna ako dahil dumating nga sila. Kako dito na sila magtanghalian. Magluluto ako. Tutal naman ay kaarawan mo. Mamayang hapon magpapansit pa tayo. Umupo si Elaine sa pang-isahang sopa. Magkatabi sa mahabang sopa sina Aling Inyang at Vivian. Siya yung naikwento ko sa iyo na kapatid ng may-ari ng bahay. Yung nakabili, ani Aling Inyang. Kumusta? Walang siglang sabi ni Elaine. Okay lang. Ikaw? Mabuti naman. Happy birthday. Salamat. Tumindig si Aling Inyang. Maiwan ko na muna kayo. Para makapagluto na ako. Nagtungo sa kusina si Aling Inyang. Galing ka sa simbahan, tanong ni Vivian. Tumango si Elaine. Nasaan si Kuya? Napakunot ang noo ni Elaine. Kuya? Sinong kuya ang tinukoy nito? Sinundan ka ni Kuya sa simbahan. Hindi kayo nagpang-abot. Hindi kayo nagkita. Ano nga ang pangalan mo? Sino ba ang kuya mo? Ako si Vivian. Vivian Vergara. Si Kuya Virgil ang sinasabi ko sa iyo. Hindi nga kayo nagpangita. Vivian Vergara. Kapatid mo si? Oo, kapatid ko siya, nakangiting sabi ni Vivian. Takang-taka si Elaine. Kapatid ng may-ari ng bahay, ayon kay Aling Inyang. Tama nga kung kapatid ito ni Virgil Vergara. Pero ang natatandaan niyang sinabi ni Aling Inyang sa kanya, na ibenta na sa iba ang bahay na iyon. Sandali, tumindig siya, sinundan sa kusina si Aling Inyang. Nagagayat ng karne si Aling Inyang sa may lababo. Nana Inyang, ani Elaine. O, bakit iniwan mo roon si Vivian? Ang Vivian iyan ba ang sinabi ninyo sa akin na nakausap ninyo sa bahay na iyon? Tanong agad ni Elaine. Oo, kapatid siya ni Virgil. Nasabi na ba niya sa iyo? Sabi ninyo ay naipagbili na sa iba ang bahay. Itinigil ni Aling Inyang ang paggagayat ng karne. Nagsinungaling ako sa iyo noon, Elaine. Bakit po? Kasi gusto kong arukin ang nasa kalooban mo. Bakit po? Nang pumasyal ako roon ay hindi lang naman si Vivian ang nakausap ko. Pati si Mr. Vergara. Si Virgil.
at marami kaming napag-usapan. Pero ang pinakasentro ng pinag-usapan namin ay ikaw. Ako po. At maraming ipinagtapat sa akin si Virgil. At may nasabi siya sa aking isang bagay na minsan man ay hindi mo binanggit sa akin. Ano po iyon? Noon pala ay buong 1 linggo kang pinadalhan niya ng bulaklak. Doon sa opisinang pinagtatrabahuhan mo. Hindi nakakibo si Elaine. Ipinagtapat din sa akin ni Virgil na sadyang liligawan ka niya. May nobya siya noon pero pinlano niyang kalasan si Lori. Hindi lamang niya nagawa agad. Dahil buntis si Lori. Ganun na nga. Ngayon, ano po ang ginagawa ni Vivian dito? Kasama siya ni Virgil. Sinundan ka lamang ni Virgil sa simbahan nang malamang nagsimba ka. Ano ba ito? Nasa isip ni Elaine. Hindi ba kayo nagkita? Tanong ni Aling Inyang. Nagkita po kami. Tapos ano nangyari? Iniwan ko po siya sa simbahan. Abay bakit? Hindi po ako naniniwala sa kanya. Bakit, nag-usap ba kayo? Hindi kumibo si Elaine. Elaine, tatanungin kita, ani Aling Inyang. Hindi ba si Virgil ang dahilan ng kalungkutan at pangungulila mo? Marahang umiling si Elaine. Lumapat ang kamay ni Aling Inyang sa balikat ni Elaine. Huwag ka nang magkaila, Elaine. Kilalang kilala kita, hindi ba? Kung hindi siya ang dahilan, ano ang ginagawa ng mga lumang kahon at tuyong mga bulaklak sa lalagyan mo ng mga gamit na nakatago sa ilalim ng kama? Galing kay Mr. Malas? Hindi makakibo si Elaine. Kung natatandaan ko, lahat na naganap sa inyo ng lalaking tinagurian mong malas sa iyong buhay ay naikwento mo sa akin, hindi ba? Liban lamang sa pagpapadala niya ng bulaklak sa iyo. Nakatungo si Elaine. At nang tanungin kita kung hangad mo pa ring mapasa atin ang bahay na iyon pagdating ng araw, ano ang isinagot mo sa akin? Sabi mo ay wala na iyon sa mga hangarin mo. Pero nang sabihin ko sa iyong iba na ang nagmamay-ari niyon, hindi na si Mr. Vergara, ay biglang nagbago ang disposisyon mo, hindi ba? Bistado siya ni Aling Inyang. Ngayon, sagutin mo ako, Elaine. Natuto ka na bang umibig? Hindi makasagot si Elaine. Sa halip ay napayakap siya kay Aling Inyang. Kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng pagkakataon, ani Aling Inyang. May asawa na siya, Nana Inyang. Kaya ko naman po siyang limutin. Ayoko. Paglalaruan lamang niya ako. Naipagtapat na sa akin ni Virgil. Mahal ka niya. Paano naman po ang sitwasyon? Ayoko po. Kinalas ni Aling Inyang ang pagkakayakap sa kanya ni Elaine. Tulad ng sinabi ko, mahal ka niya. Wala siyang masamang intensyon sa iyo. Hayaan mo siyang maipaliwanag ng lahat sa iyo. At pakinggan mo at sundin kung ano ang ibubulong ng puso mo, sabi ni Aling Inyang. Siya, balikan mo na roon si Vivian. Bumalik sa sala si Elaine. Pasensya ka na, ani Elaine. Muli siyang umupo sa sopa. Hindi pa man sila nakakapag-usap ni Vivian ay may dumating na tao. Kuya, bulalas ni Vivian nang mapabaling ang paningin nito sa pintuan. Nakatalikod sa pinto si Elaine. Paglingon niya ay si Virgil ang nakita niyang nakatayo roon. Naulinig yata ni Aling Inyang na dumating si Virgil, kaya ito ay pumasok sa sala. Virgil, halika. Pasok, ani Aling Inyang. Halika, kuya, ani Vivian. Ngunit ayaw tuminag ni Virgil. Ikaw ang magpapasok sa kanya, pabulong na sabi ni Aling Inyang kay Elaine. Walang reaksyon si Elaine. Elaine, sabi uli ni Aling Inyang. Hinila pa tayo si Elaine. Pasok ka. Usal ni Elaine. Kanina, nilayuan niya ang lalaking ito. Ngayon, pinapasok pa niya. Noon lamang pumasok si Virgil. Nakatungo si Elaine. Parang batang nakakapit sa braso ni Aling Inyang. Marahang tinanggal ni Aling Inyang ang kamay ni Elaine na nakahawak sa kanya. Ay, sandali, ang niluluto ko nga pala, ani Aling Inyang. May niluluto pa po kayo, Aling Inyang, ani Vivian. Meron pa nga eh. Tutulungan ko po kayo, sabi ni Vivian na pinikitan muna si Aling Inyang. Abay, salamat. Halika. Naiwan sa sala sina Elaine at Virgil. Hindi mo ba ako paupuin, Elaine? Mr. Malas. Mr. Mahal. Upo ka, ani Elaine. Tayong dalawa. Nag-angat ng mukha si Elaine. Nagsalubong ang kanilang mga paningin. Bumigay si Elaine. Ang nangyari, magkadikit na umupo sila sa mahabang sopa. Elaine. Nakatungo si Elaine.
Nerbiyos na nerbiyos siyang hindi niya mawari. Inabot ni Virgil ang baba ni Elaine. Itinaas iyon upang makapag-angat ng mukha si Elaine. Pagkuway marahang ipinaling ang ulo nito upang magkaharap ang kanilang mukha. Mahal kita. Noon pa. Naipit lamang ako sa relasyon namin ni Lori. Binalak kong kalasan siya dahil natuklasan kong ikaw lamang ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Pero hindi agad nangyari ang binalak kong iyon. Dahil nagsinungaling sa akin si Lori. Maraming gustong sabihin si Elaine, ngunit walang katagang nula sa bibig niya. Anya ay buntis siya. Pinaniwalaan ko dahil meron naman siyang ipinakitang test results sa akin. Kaya kahit alam ko na ikaw ang mahal ko ay sinaway ko ang sarili ko. Itinigil ko ang pagpapadala ng bulaklak sa iyo. At hindi ko na itinuloy ang aking intensyong ligawan ka. At naganap nga ang hindi natin inaasahang pagtatagpo sa bahay. Hindi kumikibo si Elaine. Mahal kita. Pero ako ay isang lalaking may paninindigan. Hindi ko maaaring takasan ang isang pananagutan. Ano pa ang ginagawa mo rito? Para sabihin sa iyong mahal kita. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi mo maaaring talikuran ang isang pananagutan. Oo nga. At wala akong pananagutan. Kay Lori. Kaya narito ako sa harap mo ngayon. Niloko lamang niya ako sa kagustuhan niyang mapasakan niya ako. Siya na rin ang nagtapat sa akin na hindi totoong buntis siya nang ipagpilitan kong bago ako makikipag-usap sa mga magulang niya ay kapag muli na siyang nakapagpatingin sa isang doktor na kasama ako. Ganoon ba? Yes, Elaine. At ini-expect mong maniniwala ako. Bakit hindi? Ilang buwan na ba ang lumipas mula noon, ani Elaine? Kung totoo ang mga sinabi mo, bakit ngayon ka lang nagpakita? Huwag mong sabihing natagalan bago mo kami natagpuan dito. O sa ngayon ay naghahanap ka lamang ng babaeng mapapagpalipasan mo ng oras? Isang babaeng maluloko at mapapaglaruan. Elaine, tumingin ka sa akin. Ayaw ni Elaine. Tingnan mo lang ako, Elaine. Napasunod si Elaine. Mahal kita, Elaine. Iyan ang katotohanan. Kung natagalan man bago ako nakapagpakita sa iyo ay dahil naging abala ako sa negosyo. At sinadya ko dahil nais kong maihandang mabuti ang kalooban mo. At gusto ko kasing makatiyak, pangyayaring ito sa pagitan nilang dalawa. Ngayon pa lamang ay ayaw nang magkalas ang kanilang magkasalikop na mga palad. Hindi na nga pansin ni Elaine na masayang masaya siya. Nasagot na kasi ang palaisipan sa kanyang puso at kalooban. Sadyang walang ibang lalaking makakapangibabaw sa pinaka-natatangi at pinaka-espesyal na pwestong inuokupa ni Virgil sa kanyang puso. Ayos na ba, kuya? Si Vivian na hindi nila namalayang nakalapit na pala sa kanila. Elaine, naniniwala ka na ba sa sinabi ko sa iyo noon? Na kung kakaibang magbiro ang pagkakataon ay higit na kakaiba at may kapantastikuhan kung magbiro ang kapalaran, sabi ni Aling Inyang, sabay palakpak ng marahan na tila ba ay inaapula ang kanyang sariling tuwa. Kapag may itinadhanang pag-ibig, hindi mo man yakapin agad, babalik at babalik pa rin ito sa'yo, hanggang matutunan mong hindi ito basta kabiguan, kundi isang biyayang may kasamang aral at katapangan. Walang nasabi si Elaine. Ngunit ang mga mata niya ay mistulang nagsasalita, puno ng damdamin, puno ng pagbabalik tanaw, at higit sa lahat, puno ng muling pagtanggap. Tahimik ang sandali. Si Virgil ay tahimik ring nakatitig lamang sa kanya, wari nag-aabang ng anumang sagot, kahit ang pinakamaliit na paggalaw ng kanyang kamay, ng kanyang labi, ng kanyang mga mata. Elaine, muling bulong ni Virgil. Hayaan mo akong magpatuloy. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil alam kong ikaw ang hinahanap-hanap ng puso ko sa bawat pagdaan ng araw, sa bawat panahong pilit kong pinagsiksikan ang sarili sa mga hindi totoo. Hindi na makatingin si Elaine. Yumuko siya, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi sa bugso ng damdaming tila hindi niya kayang kontrolin. Unti-unti namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon mula kay Virgil. Ang lahat ng mga alaala, ang lahat ng patunay, ay unti-unting bumuo ng isang malinaw na larawan. Minahal siya ni Virgil, minamahal siya nito hanggang ngayon. Pagbalik ni Aling Inyang galing kusina, bitbit na niya ang pansit. Heto muna kayo. Kain muna kayo habang naghahanda pa ako ng iba. Vivian, halika tulungan mo pa ako. Kuya, babalikan ko kayo, sabi ni Vivian sabay kindat kay Virgil at ngiti kay Elaine. Wari may kasabwat sa pag-udyok ng kapalaran. Pagkaalis nila, muling naupo si Elaine, ngayon ay mas kalmado.
Tahimik si Virgil, ngunit ang kamay niya ay dahan-dahang lumapat sa kamay ni Elaine, hindi sa pilitan, kundi may pahintulot na tila tinatanggap. Wala na si Lori sa buhay ko. Matagal nang wala. Nagkahiwalay kami ng malinaw, ng payapa. Hindi naging madali pero totoo ang desisyon ko. Alam kong hindi ako mapapanatag kung mananatili akong nakatali sa kasinungalingan. At sa bawat gabing wala ka, doon ko lalong napagtanto na ang buhay na gusto kong buuin ay kasama ka. Paano kung hindi ko pa rin kayang ibalik ang nararamdaman ko dati? Tanong ni Elaine, mahina ngunit tapat. Ngumiti si Virgil. Hindi kita mamadaliin. Hindi kita pipilitin. Basta't malaman mong narito lang ako. Sa tabi mo. At hihintayin ko ang araw na handa ka na. Kahit gaano katagal. Tumango si Elaine. Hindi niya alam kung bakit tila ba sa puso niya ay may isang bahaging muling nabuhay. Hindi siya sigurado sa lahat, pero sigurado siyang hindi ito galit. Hindi ito alinlangan. Ito'y pag-asa. Makaraan ang ilang buwan. Masayang naghahanda si Elaine sa kanilang prutasan. Tumutulong si Virgil tuwing umaga, nag-aayos ng mga panindang prutas, at tuwang-tuwa si Aling Inyang sa nakikita niya at naroroon si Mr. Malas, na ngayon itinatawag na ni Elaine sa mas malambing na tono. Hoy, Elaine, bati ng isang suki, wala na bang pag-asa ang mga kagaya namin sa puso mo? Parating si Mr. Malas ang abot ng saging koa. Siya kasi ang mas magaling mag-abot, natatawang sagot ni Elaine habang bahagyang sinusulyapan si Virgil na busy sa pag-aayos ng mga bayad. Ang dating kaba at alinlangan ni Elaine ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa at pagtitiwala. Hindi minadali ni Virgil ang pagbalik ng loob niya. Sa bawat araw na lumipas, pinatunayan nito na tunay at tapat ang damdamin. Hanggang isang araw, habang abala sila sa tindahan, biglang huminto si Virgil at lumuhod. Ano yan, showtime, kantsaw ng mga suki. Ngunit naputol ang biro nang makitang inilabas ni Virgil ang isang maliit na kahon. Nakaluhod sa harap ni Elaine, hawak ang kamay nito. Elaine, mula nang una kitang makita, alam kong may kakaiba kang taglay. At mula nang muling magtagpo ang landas natin, araw-araw kong ipinagpapasalamat iyon. Hindi ako perpektong tao. Pero mahal kita at gusto kong ikaw ang makasama ko sa bawat umaga at gabi. Pakakasal ka ba sa akin? Tumulo ang luha ni Elaine. Hindi na siya nag-alinlangan. Tumango siya habang ang mga tao sa paligid ay nagsisigawan sa tuwa. Sabi ko na nga ba, swerte ka talaga, Elaine, sigaw ni Aling Inyang na ngayon ay naglalakad palapit. Bit-bit ang bagong lutong bibingka na tila may kasamang basbas ng langit. Ilang taon ang lumipas. Sa mismong bahay na dati inakalang hindi na babalik sa kanyang mga alaala, ngayon ay tahanan na nila ni Virgil. Kasama ang kanilang munting anak na si Ina, masayang nagluluto si Elaine habang si Virgil ay nagbabasa ng kwento sa kanilang anak sa sala. Ang sabi ng kwento, minsan may lalaking malas, bungad ni Virgil. Na naging pinakamapalad, singit ni Elaine mula sa kusina. Dahil nahanap niya ang babaeng kahit ilang ulit man siyang tanggihan. Ay minahal pa rin siya sa huli. Tumawa si Ina. Sino po yon, Papa? Si Mama mo, sagot ni Virgil. At si Papa mo, si Mr. Malas na naging Mr. Mahal. Nagkatitigan sina Elaine at Virgil. Sa mga mata nila, nandoon pa rin ang lahat, ang hirap, ang luha, ang alinlangan, at higit sa lahat, ang katotohanan sa kabila ng lahat. Sila pa rin ang itinadhana para sa isa't isa. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, kapag itinanim ng panahon, dinilig ng swerte, at inalagaan ng tadhana, ay hindi kailanman malalaos. Habang buhay itong lalago. At kung minsan, dumaraan muna ito sa isang Mr. Malas bago maging Mr. Mahal. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at patuloy tayo magsama-sama sa susunod na kwento. God bless at ingat.